Hello, my grade 5 learners! Welcome back to Study Buddy PH, your learning partner online. I'm Teacher Waven, and today, we will enter the fun and colorful world of block coding using Scratch. Ready na ba kayo? If yes, type "Yes, Teacher" in the comments below. Let's begin! Sa lesson na ito, matututunan ninyo makikilala ang user interface ng Scratch, malalaman ang iba't ibang uri ng block codes, at makikilala ang Scratch application na magagamit ninyo sa paggawa ng animations at games. Comment below, I want to create my own game, kung excited ka na. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang nakaraang lessons natin sa EPP. Let's play Sino Ako? I will read each clue. Comment your answer before I reveal it. Clue number 1. Ako ay function sa spreadsheet na kumukuha ng kabuuan ng value. Ginagamit ko ang formula na equal sum. Sino ako? Tama, I am sum. Clue number 2. Ako ay kaalaman sa pananalapi na makatutulong upang masubaybayan mo ang iyong gastos. Sino ako? Correct, I am financial literacy. Clue number 3. Ako ay representasyon ng datos. Maari akong pie, column, o bar. Sino ako? Yes, tama. I am a chart o graph. Great job sa review ninyo. Ngayon naman, may tanong ako. Bakit kaya mahalagang matutunan natin ang paggamit ng functions at charts sa spreadsheet? Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Watch this short video about games made in Scratch. After watching, sagutin ang mga tanong. Nasa description din ng videong ito ang link. You can use Scratch to make a Pong game, bounce a ball, or something else, and score points to win. First, let's pick a backdrop. I'll pick this one. Let's choose an object to bounce around. I'll pick this ball. We can make the ball move with this block. Let's see what happens if we put it in a loop. Nice. Now, it seems to be stuck on the edge. Let's try adding this block. If on edge, bounce inside the loop. Okay, great. It's moving back and forth. Let's see if we can make it bounce at an angle. I'll make it point at an angle and start the code by clicking the green flag. Now, let's add another sprite that the player can use to hit the ball. I'll pick the paddle. I'll drag the paddle to the bottom, and I want the player to be able to move the paddle side to side by moving the mouse. So I'll make the paddle go across the stage when the mouse moves. And I'll add a green flag on top. Click the green arrow to find out how to hit the ball with the paddle, add a score, and more. Una, ano ang iyong reaksyon matapos panoorin? Pangalawa, ano ang naiisip mo tungkol sa paggawa ng sarili mong game? Pangatlo, alam mo ba ang block coding at paano ito gumagana? Pause this video, write your answers in your notebook, then resume kapag tapos na. Let's unlock new words today. Sa school, ginagawa natin ito with a mystery box. Here online, let's do What's in the box? Comment your match below.
Here are the answers. Well done, coders! Ipakikilala ko sa inyo ang application na Scratch at ang user interface nito. Unahin natin ang menu bar. Ito ay naglalaman ng mga commands gaya ng pagbabago ng lengwaheng, nais gamitin at color mode, paggawa ng bagong file, pag-save ng file, pag-edit ng file, pangalan ng iyong project, makita ang project page, matuto ng iba't ibang tutorials, at makita ang iyong profile pati na rin pag-log out. Stage. Ito ang background ng iyong project. Maaari itong maglaman ng backdrops, scripts, at sounds. Stage size. Ito ay may kakayahang baguhin ang laki ng stage. Maaaring pumili sa small stage layout, regular at full screen. Sprite. Ito ay isang karakter o bagay na minamanipula gamit ang script. Maaaring ito ay sariling gawa, galing sa computer o galing sa sprite library. Sprite Info Pane. Dito makikita ang thumbnail ng bawat sprite na ginamit sa iyong project. Kapag pinindot ang sprite, makikita ang mga detalye nito sa sprite header. Choose a sprite. Ito ay simbolong kawangis ng mukha ng isang pusa. Slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a Sprite, Paint, Surprise at Upload Sprite. Choose a backdrop. Ito ay may simbolong background image. Slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a Backdrop, Paint, Surprise, Upload Backdrop. Script. Ito ay nabubuo gamit ang pinagsama-samang blocks. Ito ay mahalaga upang mamanipula o makontrol ang iyong sprite. Ang sprite ay maaaring makontrol ng isa o higit pang script. Code area. Ito ay matatagpuan sa kaliwa ng sprite list. Dito mo aayusin at ilalagay ang iyong mga scripts. Pindutin ang right-click upang makapag-undo, redo, clean, up blocks, add comment at delete block. Code tab. Ito ay naglalaman ng block palette. Dito matatagpuan ang iba't ibang uri ng blocks na makakapag-control ng iyong sprite. Ang mga blocks ay nahahati sa siyam na categories, subcategories, at bawat isa rito ay may kanya-kanyang kulay. Maaaring i-click o gamitin ang scroll bar para mahanap ang block na nais mong gamitin. Motion block codes. Ito ay ginagamit upang makanipula ang pagkilos ng mga karakter o bagay sa stage. Looks block codes. Ito ay ginagamit upang mabago ang laki at itsura ng mga karakter. Sound block codes. Ito ay ginagamit upang makapag-play ng tunog o musika sa isang program. Events block codes. Ito ay ginagamit upang paganahin ang program sa pamamagitan ng pagpindot ng green flag o pagpindot ng isang key. Control block codes. Ito ay ginagamit upang makontrol ang daloy ng program. Maaaring ulit-ulitin o patigilin ang isang section ng code. Backdrop block codes. Ito ay ginagamit upang mapalitan ang background ng isang program. Add extension. Ito ay ginagamit upang magdagdag ng iba pang block sa iyong project. Maaari itong maglaman ng pen, video sensing, at music mula sa Scratch sa hardware at web extensions. Costumes, top backdrop tab. Ito ay makikita sa pagitan ng Code tab at Sounds tab. Dito matatagpuan ang Paint Editor na naglalaman ng custom pane. Pindutin lamang ang thumbnail para sa custom upang ito ay ma-modify gamit ang Paint Editor. Maaari ring mag-duplicate, mag-export at mag-delete ng thumbnail. Choose a costume. Ito ay makikita sa bandang ilalim ng Project Editor. Matapos pindutin ang Costumes Tier Backdrop tab, slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a Costume, Paint, Surprise, Upload Custom, at Camera. Sounds tab. Ito ang pangatlong tab na makikita sa kaliwang bahagi ng Project Editor.
Ito ay naglalaman ng sound list at sound editor. Sa sound list, nakalagay ang thumbnail ng bawat tunog sa inyong project. Dito ay maaari mong i-edit ang tunog at maaari mo rin itong i-duplicate, i-export at i-delete. Choose a sound. Ito ay makikita sa bandang ilalim ng project editor. Matapos pindutin ang Sounds tab, i-slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a Sound, Record, Surprise at Upload Sound. Backpack. Ito ang mahaba at puting bar na matatagpuan sa ilalim ng editor. Ito ay mabubuksan at maisasara sa pamamagitan ng pagpindot dito. Gamit ang backpack, maaaring mailagay ang mga customs, sounds, at scripts at magamit sa ibang sprites at projects. Nakita natin ang interface ng Scratch. Ngayon tingnan natin kung may naalala kayo sa mga pinakita ko sa inyo. Ibigay ang pangalan ng bawat bahagi ng Scratch interface. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Let's reflect. Ang natutunan ko sa araling ito ay gagamitin ko ang aking natutunan sa napagtanto ko na. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Great job today, Grade 5 learners! You're now one step closer to becoming future programmers and game creators. Don't forget to like this video, subscribe to Study Buddy PH, and share it with your classmates. See you in our next fun learning adventure. Stay safe and keep coding. Bye! Ngayon, sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain.